The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to St. John. Glory to you, O Lord. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was in the beginning with God. All things came to be through Him, and without Him, nothing came to be. What came to be through Him was life, and this life was the light of the human race. The light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it. A man named John was sent from God. He came for testimony, to testify to the light, so that all might believe through him. He was not the light, but came to testify to the light. The true light which enlightens everyone was coming into the world. He was in the world, and the world came to be through him. But the world did not know him. He came to what was his own, but his own people did not accept him. But to those who did accept him, he gave power to become children of God. To those who believe in his name, who were born not by natural generation, nor by human choice, nor by man's decision, but of God. And the Word became flesh, and made his dwelling among us. And we saw his glory, the glory as the Father's only Son, full of grace and truth. John testified to him and cried out, saying, "This was he of whom I said, the one who is coming after me ranks ahead of me, because he existed before me. From his fullness we have all received grace in place of grace." Because while the law was given through Moses, grace and truth came through Jesus Christ. No one has ever seen God. The only Son, God, who is at the Father's side, has revealed him. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Merry Christmas. If you love somebody, you want that somebody to be happy. And you want to see that somebody happy. Kung mahal mo ang isang tao, gusto mo masaya ang taong yan, at nakikita mo siyang masaya. Kaya nga, kung gusto ng mga anak na masaya, o kung lahat ng mga anak ay talagang mahal ang kanilang mga magulang, dapat gusto nilang masaya ang kanilang magulang. At nakikita nilang ang kanilang mga magulang ay masaya. Kung mahal ni Mister ang kanyang Mrs., dapat ginugusto niyang masaya si Mrs. at nakikita niyang masaya si Mrs. Ganon din naman si Mrs. Kung gusto ni Mrs. na maging masaya si Mister, para may pakita ang kanyang pagmamahal. St. John Bosco have said this, "It is not enough that you tell people you love them. Make sure they feel it." Hindi sapat na sinabi mo sa tao na mahal mo sila. Dapat ramdam nila. Ramdam nila. Mahal tayo ng Diyos. At kung merong hangarin ng Diyos sa atin, tayo ay maging masaya at tayo ay nakikita niyang masaya. Kaya nga, ang tunay na diwa ng Pasko ay ano? Meron tayong Diyos na nagpakumbaba, hindi natatakot mapahiya upang madala tayo sa kabanalan. We have a God who humbled Himself,
who was not afraid to be humiliated, so that He can see each one of us to be holy. Bakit mahalaga na ikaw ay maging banal? Sapagkat kahit kailan, hindi ka sasaya sa gitna ng anumang kasalanan. Hindi ka sasaya sa gitna ng anumang kasalanan. Hindi mo ikasasaya ang anong bagay na alam mong nakuha mo sa pagkakasala. Kahit kailan, hindi mo ikasasaya ang anumang pagkain, bagay, posisyon na kinuha mo sa nakaw, kinuha mo sa pandaraya, o kaya ay pangungupit. Hindi ka kahit kailan magiging banal kung hindi ka matuwid. Ang ibig sabihin ng matuwid ay righteous. Hindi ibig sabihin hindi ka nagkakamali. Pero dapat ang iyong ginagawa ay ayon sa kalooban ng Diyos. Hindi madaling magmahal. Hindi madaling magmahal. Sapagkat pag ikaw ay nagmahal, binibigyan mo ng kapangyarihan ang iyong minamahal na saktan ka. Hindi madaling magmahal. Sapagkat binibigyan mo ng kapangyarihang ang iyong minamahal na ikaw ay saktan. Kaya nga, sino ba ang pinakaduguan? Sino ba ang pinakamalungkot ang buhay sa mundong ito? Mga nanay, mga magulang. Sapagkat sila yung unang nagmahal. Unang nagmahal. At kung saan ang kanilang mga puso ay nagdurugo, hindi dahil ang kanilang mga anak ay hindi naging matagumpay. Ang mas masakit sa kanilang mga kalooban ay tinalikuran nila ang kanilang mga pangarap upang ang mga anak na ito ay maabot ang sariling pangarap. Ngunit ang iginaganti ng ibang anak ay kawalang paggalang. Iyon ang kinasasakit ng maraming kalooban ng maraming magulang. Mga minamahal na mga kapatid, aanuhin mo ang isang engineer, aanuhin mo ang isang abogado, aanuhin mo ang isang doktor, magsabi kayo kung sila'y matagumpay, ngunit wala naman silang paggalang sa sariling magulang. Sorry for the words, ang tawag natin dyan ay bastos. Bastos ang mga anak na walang galang sa magulang. Mga minamahal na mga kapatid, at yun, sabi nga ang kahihiyan na inabot ng Diyos na nagkatawang tao. Kung inyong pinakinggang mabuti ang Ebanghelyo, nilikha ka pero hindi mo kinilala ang lumikha sa iyo. Mga minamahal na mga kapatid, ngunit hindi yun ang dahilan para hindi magmahal ang Diyos. Hindi yun ang dahilan. Alam niyang handa ang kanyang kalooban sa mga taong sabi nga sa gitna ng kanyang mga pagmamahal, hindi siya susuklian ng pagmamahal. Tingnan mo, sabi nga, ang Belen na ito. Tingnan mo. Kahit gaano ka katayog sa iyong katatayuan sa buhay, huwag mong kakalimutan na ang iyong buhay ay dapat umiiral sa Diyos. The wise men, or you call them kings, they know that their life revolves in Christ. Kahit ikaw ang anghel, wala kang dapat gawin kundi tunghayan at gawin ang pinagagawa sa iyo ng Diyos na lumikha sa iyo. Kasama ka man sa mga mahihirap, katulad ng mga pastol, magsabi kayo. Kung ikaw man ang magulang ni Jesus, hindi yan dahilan para ikaw ay magmayabang. Mga minamahal na mga kapatid, sayang ang kainan, sayang ang tugtugan, sayang magsabi kayo ang magandang dekorasyon sa bahay kung wala namang pagmamahalan. Kaya nga po, magandang okasyon sa Pasko na ang pamilya'y umuupo, magsalo-salo. Bigyan ng pagkakataon ng bawat isang magpasalamat. Magpasalamat sa nakalipas na taon. Ang mga anak ba ay marunong nang magpasalamat?
Sabi ko nga kagabi, pinag-aral ka, ngayon nagtatrabaho ka na. Paano mo sinusuklian ang iyong mga magulang sa kanilang kabutihan? Ikaw ba'y tumutulong na sa bahay? Ikaw ba'y tumutulong na sa bahay? Mahirap yung sumasahod ka na, pakainin ka pa rin. Hindi po ba, ano? Sana yung mga nagtatrabahong anak, nagtitreat na kayo ng magulang ninyo. Kayo na ang nagtreat. Hindi po ba? Hindi po ba yung pagdating ng Pasko, aba, kayo pa rin ang pinapakain? Magdala naman kayo. Hindi po ba? Magdala naman kayo. Mga minamahal na mga kapatid. Di ba? Ang tawag natin doon ay ambag. Mag-ambag. Magdala ka. Hindi yung tuwing tayo pupunta sa kainan, ang dala lang ng iba, siplak. Di ba? Hindi po ba nakakahiya yun? Ha? Meron daw pong bagong salitang ilalabas. Ilalabas sa Google. Ang salitang yan ay cellophane. Cellophane. Ano po? Tandaan niyo yan, lalabas yan. Cellophane. Ang mga taong nag-uuwi ng pagkain mula sa handaan. Kakaiba tayo mga Pilipino, talagang tayo nagdadagdag ng pangalan ng mga salita sa Google, ha? Cellophane. Di po ba, no? Aantayin ko yan. Ano po? Hindi ba nakakahiya yun? Mga minamahal mga kapatid, itigil mo na ang pag-cellophane. Di po ba? Ganda pakinggan, ano? Cellophane. Siplak. Di po ba, no? Para maintindihan. Di po ba, no? Mga... Di ba? Kung mahal mo yan, gagawa ka ng paraan na ikasasaya at makita mo silang masaya. Mga minamahal na mga kapatid, huwag mong kakalimutan ito, na kahit kailan, hindi ka sasaya sa mga bagay na hindi angkop sa kabanalan at hindi, sabi nga, matuwid na pamumuhay. Ito ang ating panalangin. Nawa mga pamilya sa bawat isa, magkaroon ng pagkakataong magtipon-tipon upang magpasalamat. Hindi sapat ang mag-abot ng regalo. Sana ito ay isang pasasalamat. Sana rin yung mga anak na nakasakit ng kalooban ng magulang, asawang nakasakit ng asawa, magulang na nakasakit sa anak, ito rin ang pagkakataon na magsabi ng, I'm sorry. I'm sorry. And of course, love is the reason why we have Christmas. Love is the reason why we have Christmas. I always say this, love is not just an emotion. Love is not just a description of God. Love is not just a character of God. Love is the other name of God. So that every time you say to one another, when a husband tell his wife, I love you, and the wife reciprocated by saying, I love you too. When parents tell their children, I love you, and children hug their parents and say, I love you, what you are really trying to say, may God bless you. May God bless you. Because love is not just an emotion, but a decision. Do not forget that Christmas is all about a God who humbled himself, who was not afraid to be humiliated, so that you and I will become holy. Amen.